Welcome sa Sabado Nights with Father Vlad. Sarong bangin pag-ilistoryahan, manungod sa buhay kan mga padi, mga madre, asin ordinaryong mga tao, uyang unyan. Si Father Vlad kan Society of Our Lady of the Most Holy Trinity, ngunyan na Sabado Night. Diyos maray na pangiti po sa ito kapos mga tugang. Ako si Father Vlad Echalas, kan Society of Our Lady of the Most Holy Trinity. As in live po kita digdingon yan sa Mary Siling Sanctuary, digdi sa Lidong Santo Domingo Albay, digdi po sa Pilipinas. Ini ang Sabado Night with Father Vlad, mga katiwala, special na naman po ang bangging ini, sa bangging ini, makakauron ta, on one-on-one interview, ang sarong padi sa Diocese kan Legazpi na bago pa lang po siya na inordinahan, si Father Wilson Bejo. Kaya madyo po, gusto ko po na imbitaran ka mo na makalaog kita sa iyang magayunan na vocation story. Pero bago po yan, gusto kong mag-shoutout na sa tulukong barkada na nag-celebrate kan sa iyang birthday, si Miss Tilda Armero Bailon, si Corazon Ras, asin si Maria Cel Magdamit, na nagpa-party ko. Later ako mag-join ako sa pag-party nito. So mga katiwala, old mo po ako asa nagpapasalamat kay Father Pogs. Punta na siya, Father Pogs tayo na I used to call him Father Pogs. Si Father Wilson, na old mo po ako na pinaundrahan kita ni Father Pogs tanganin na makaurong ta siya sa bigyan niya sa sapteng programa sa radyo, asin sa TV, kan Veritas, Legazpi. So, Mana Pogs, tama po nakita kan sa tuyang pag-registoryan. Father Pogs, welcome sa tuyang programa. Ini ang Sabado Night with Father Vlad. Okay po, Father. Thank you very much po. Nagsagabos na naimbitaran po digdi sa programang ini. At sinsarong pribilehiyo po na maghirasa sa imo kan eksperyensya since ika po ang saro sa mga naging formator ko kang ako naglag sa seminaryo. And as of now po, yan ako digdi sa St. Stephen Proto Martyr as parochial vicar. And katatapos pa lang po kang mga misa kasabago. And kinuha ko talaga yung opportunity na magkaigwa kipanahon para ma-interview po. Nakulaan na karangalan mo sa po. Actually, Pogs, Father Pogs, I've been waiting for this opportunity to put you on TV at sa TV program ko. Kaya ako magkapasalamat sa imo at pinaunrahan mo ang samuyang invitasyon. Kaya like kita mo yan, Father Pogs, sa 10.08 kHz kan radyo, as in kan Channel 8 kan DCTV. Live man kitang mo yan sa Facebook as in sa YouTube accounts kan Veritas Radio TV Legazpi. So Father Pogs, ihirastaan sa imong buhay sa tuyang mga nagdaranog as in naghihiling sa imo. Mga katiwala, si Father Pogs po, kaiba, and bago siya naglaog sa Diocese kan Legazpi, sinresta mo na po siya kan Society of Our Lady of the Most Holy Trinity. As in, ako mismo ang naka-under kay Father Pogs duman sa Naga, kanya pa siya duman sa philosophy at ni Pogs. So Pogs, siguro, istorya mo sa muya, what made you decide, Father Pogs, to leave Assault, to join the Diocese of Legazpi? Siguro, Father, ang first experience ko, yun yung attraction into priestly life sa buhay, pagpadi. Dahil man ka itong distinction, dahil pagkakaibang being a religious and the diocesan, dahil nga na akong idea kay ito kang manunungod kung ano ang diocese, po. Ang aram ko lang kay ito, being a priest who celebrate the Eucharist, nagmimisa, yun lang itong idea ko pang pagiging pati. And kan paglaog ko sa soul, sa idea kang missionary zeal kang society,
iyo ang attraction sa kuya na nagsasabi na how about Father Vlad, nakakaduman sa ibang lugar para mag-mission, nakakaduman sa ibang lugar para mag-mission, magduman sa ibang lugar. So, inyo ang attraction ko na inod. And I think, nasasabi ko na ibabaw pa as in being discernment na hararon. Pero gusto ko talaga, ako ng desire na magpadi. And actually, Father Pogs, let me butt in. Actually, inintig istorya mo, magayon na kaya nga talagang nagingawa ako na mailaog ka digdi sa one-on-one interview. Tanganit na masabutan kang mga youth na dakulong kitang mga hapot sa mga youth na about the paglaog sa seminaryo, etc. So, in your experience pa lang, Father Pogs, matadindarapuson ka na. But, so, what you're telling us in your experience na daiman talaga nasabutan ang kabilugan kang calling ta, kang vocation ta. Ako mabagaro man ako kayan na paglaog ta, everything was not so clear to us. Basta, we just fell in love with Jesus. Tapos gusto tang magpadi, gusto tang magsunod sa pangapudan. Kaya, yun man ang gabi yan, dahil kitang clear na path talaga na gusto talagang maaraman ta kung anong pagpadi. Dahil talaga nasagutan iyan natin sa experience mo. Anyway, I think whether you are soul or the UCSA, it doesn't really matter na di pa ko, Father Pogs. Ang importante na inapod kita ng kagronan, nagsimbag kita, we responded, and here we are, mga padi na sa hirak ng mga Diyos. Adi? Thank you, Father. Actually, Father, ito ang gunandero ideal on my part na mag-mission sa luwas. So, going out na po na inaapod na pag-mission. And then, saruyan sa ina-admire ko sa mga padi kan soul na nagmi-mission sinda, leaving behind. So, and they sa kuya naglaog so idea na, ikaw pala na idea kan lokal na simbahan na pinamumunuan kay sarong obispo, sa pamayok ng obispo, digdi palan sa nasyon na ini, sa sarong lugar na ini partikular. They ko ang idea po kayan. And siguro, ang dakulaon na nakatabang sa kuya, tangani na magbalik, as in maglaog sa diocese, iyo ang panahon na ito na talagang naghapot ako sa diri ko na uminabot talaga sa punto na mahapot ka. So pagiging may maninigo sa buhay, pagpadi, ng mga kaluyahan, mahapot na para di ba talaga ako sa buhay na ini o talagang ako lang ang may gusto ka ini. Niyaabot sa puntong mahapot sa sadiri. And Father Pogs, siguro, magayon na i-istreta mo na sa mga nagdarango kasi nag-iiling sa tuyak mo niyan. Kasi, ginugol mo so inot ng mga taon mo sa seminaryo together with us sa Society of Our Lady of the Most Holy Trinity. Yes, and then, later on, you decided na magluwas as in your discernment, then you decided na magpadagos sa paagi kan Diocese ng Legazpi. Hindi po? Opo. So, because you were under me during our formation before, naghaluyunon so paghalat mo kasi sa mga kaiba mo haluy ng mga pari. Please tell us your story. Natatahaluyon so paghalat mo na bago ka na ordained. Para eskwela ka pa, please tell us your story. Actually, Father, iyo talaga iyan ang nangyari, halawig na panahon na undecided. Yaon sa kuya, so point na namimiss ko ang buhay sa seminaryo at the same time, yaon man sa duda na pag pinili ko ini ang buhay na ini, ano ang guarantee after all pag pinili ko ini. And talagang minaabot sa punto na mahapot, ipupursu ko ining buhay na ini, ano ang itinatao na consolation kay ni sa kuya, pagpili kay ni.
sa momentong naghahapot ako ka ito, talagang uminabot sa punto na magtiwala giraray sa pangapudan kan Diyos. Nasabi ko nga ni Keto, ika nag-apod sa kuya, siguro muna na puntong ini, dahil mo naman ako pabayaan. And then, talagang pinush ko ito. Pero one thing I appreciate sa paglaog ko sa tahanan is, ini pa man ang hanggang ngayon. Father Pogs, para makalaog ang mga naghihinanyod sa to sa radyo, sa kanagiling sa TV, inibig sabi mo, paglaog mo sa tahanan, actually, mga katiwala, si Father Pogs po, graduate siya sa Holy Rosary Seminary sa Nagata, naandran ko nga ni. But later on, Father Pogs entered SBD Seminary. Tapos, nag-istra po siya duman sa tahanan ng mabuting pastol. Father Pogs, just to circulate your story. So, Father Pogs, I think i-welcome ta sa story mo duman sa tahanan. How was your journey duman sa tahanan, your tahanan days? Iyo po, Father, ang kunyan gusto kong i-share. So, experience naman kasi being late vocation sa pag-ako giraray kan buhay sa seminaryo, may kaputan na yaon ng pagpadi. Magayon nun ang formation na itinaokan tahanan because itinatao sa kuya ang idea na ang pagiging padi, bako bunga kan sakripisyo lang. Minuhulita ang pagpadi, pwede mong makuayan, pero ang inuto na ang pagiging marahay na tao. And iyo nga yan ang buhay na dapat paghinuwahon nindo. Ang pagpadi nga, pagkatapos na naging padi, tapos na, dahil na pamagiging bukon, pero so kamarayan nga magdadana iyan sa imo, magdara ka pa sa pagiging banan. Ito ang nakalaog sa kuyang kaisipan na pirit na pigso sa buhay na totoo nga dahil na ilaog ko sa punto na maging pati. So, priority, maglaog pigi sa formation na ini, maging sikapon na maging marahay na tao. Iyan ang dakulaon. Kaya naman, dakulo na binangga sa sakuyang pagkatawo, sa mga sakuyang kaluyahan, sa sakuyang kakulangan bilang sarong tao, iyaon duman na pinagirumdum sa sakuya ang mga bagay na ini. Tapos, Father Pogs, isipin tagaray ang mga nagdarangog tadi na mga tugang tamon yan. Father Pogs, I think isipin tagaray sila kasi naghahapot ang iba. Father Vlad, ano po iyan na tahanan ng mabuting pastol na nagduman pa si Father Pogs sa tahanan na may seminaryo man kita digdi. Pero bago mo simbagonan, Father Pogs, mga katiwala, gusto ko pong maaraman nindo na mga alumni kami ni Father Pogs, si Bishop Bong Bailon, si Father Nick Bilono, si Father Monching Sigobiense, si Father Pogs, Dave Ramoso, Father Dave Ramoso, Oloy Lawenko, Father Oloy Lawenko. Kami po ang mga alumni ng tahanan ng mabuting pastol na duman kami nag-istra sa tahanan habang nag-eskwela kami sa SBD Seminary sa Tagaytay. Adi, Father Pogs? No po. Sige. So, Father Pogs, sige. Please continue your story about your tahanan days. Ano ang effect sa imo kay tungso pag-stay mo sa tahanan na pigporma ka bilang sarong sa puso kang maray na pastor? Iyo po yan siguro iyo man po yan, Father, ang kunyan. So, configuration stage na po kasi may model na tinatao sa buhay, bilang naglalaog sa buhay, pagiging marhay na pastor, bako lang siya pabuot, pero marhay talaga. So, standard may tinao sa pagiging marhay. Iyo po yan ang pinaghihinuwahan na maging marhay. Iyo yan ang papagiramdam po sa buhay
lalo na sa buhay kang nag-undergo kan paghuhubog o formation sa laog kan tahanan. May mga values na dapat. Father Pogs, gusto kong i-situate giraray medyo maripok po digding mo niyan ta aram po nito mauranod digding sa lidong maresay mo ta diyan Father Pogs sa salog kang kwarto mo ako nasa luwas ako mo niyan kaya medyo maura. Para po sa mga nagadarang mo sa tuya mo niyan na Father Pogs, I want our listeners and our viewers to be inspired by your story. Kaya nga nag-istorya kitang duwa, manunod kang buhay mo because it's very inspiring. Mga katiwala, sa tahanan po, igo kami kitulong pizza sa buhay, poverty, humility, and justice. So ulitin ko po mga katiwala, poverty, humility, and justice. Ano Father Pogs? Naiilin ko yan sa mga padita na alumni kang tahanan, lalo na si Bishop Pong. Ma-shoutout kita kay Bishop Pong, siya ang foremost na alumnus sa kang tahanan na pinag-uorgulyo ta. Adi. Opo. Sige, Father Pogs, ano ang nasa hiling mo best na legacy na pinamana kang tahanan sa imo bilang sarong Kristiyano sa kabilang sarong padi mo yan? Anong best legacy kang tahanan sa imo? Siguro medyo masagot po. Dakul pa Father Vlad, po. Dakul akong nanodan, dakulon akong to be particular siguro na masasabi kong pwedeng ma-share sa buhay, iyon po iyan na pagpapagiramdam nga ni kang core values kang tahanan, iyan na poverty, humility, and justice, na every time na dati nahihiling lang iyan sa wall na nakasabit to be our guide, a reminder. Ang lingkad duman sa silta. Oo. Dari pagirumdum sa napirme, and may point talaga na mahalik ka dyan sa tahanan, mabayaan mo mauli ka sa diocese. And siguro sa experience ko bilang padi, minaabot na talaga yan na mga bagay na yan, na isa sa buhay na, siguro to be particular sa buhay, na may mga pagkakataon na mag-manifest ang choice mo, halimbawa sa poverty, why choose this, not this, mas nata pinipili ko ini, nahiling ko ang pagsakit ni Kristo naman, nahiling ko ang buhay ni Kristo naman, mas pinipili ko ang bagay na ini. Sa kapakumbabaan man, minsan magbabalik kiraray sa buhay sa pagiging lover kang daga, So, pagiging down to earth ng tao na may ma-approach sa imo na mga tao naghahagad ki services sa simbahan, ministry na hinahagad. Talagang mapagirumdum sa imo na I'm just a servant na maski talagang time mo, pero papagirumdum ka na kay puhan mo mag-serve naman sa harayong barangay. Nakulaan na bago. You know what, Father Pogs, I've been 27 years as a priest na this year. Alam mo, itong pagporma sa tuya kang tahanan na pigporma kita sa puso kang maray na pastor, kang mabuting pastor na si Jesus. Itong picture mo sa tuya na taon ka ki-choice between poverty tapos non-poverty. We choose poverty, adi. Itong padagos na pagingawan na maging humble kita, tapos itong we fight for justice, di ba? Tahanan is very well known. I mean, kitang mga alumni kang tahanan, very well known kita. Mga katiwala, gusto ko po sabihin po sa Indo na ang sarong foremost na pinag-orgulyo kang tahanan, si Cardinal Tagle. Father Pogs, ako tunta ka, were you under Cardinal Tagle? Siguro, day na po, Father. Okay. Kasi kung nasa SY po ako,
Kay Father Mike na po. Father Mike Okay, Ron. Father Mike ka na. Pero pinag-uurgulyo ta si Cardinal Chito Tagle na in one time of the history of tahanan, he was our rector ba to? Opo. Kaya mga katiwala ko nahiling ko nindo kung gurano ang humility, ang poverty, tsaka ang pagiging just ni Cardinal Tagle, na nailing ko man ini sa Satuya, Father Pogs kay Bishop Dong, sa Satuyang Obispo. As in sa mga kapadian ta, nag-uurgulyo ako na porma kita sa puso kang mabuting pastol na orang iba kundi si Jesus. Adi. Opo. So Father Pogs, mag-loss kita ngayon sa tahanan. Bring us to your journey after your tahanan days. Why did it take you too long before you were ordained? Nagpara-eskwela ka? Actually po, nasa formation po ako. Kang pre-diaconal, it takes 1 year and a half inabot. So, pre-diaconal formation ko, since nga solo na candidate sa ordination. And then, may moment naman talaga na sabi ko, yaon ako digdi sa puntong ini na nakatapos ako sa tahanan. And then, may talaga guarantee na yaon tulos ang ordination. Ano po, may delaying, sense of delay na tinatao ang Diyos. Itatao sa imo ang nangyari, uminabot pa ang pandemic, uminabot pa ang halawig na mga activities sa Laugan Diocese. Ano po, yaon ang... Father Pogs, isipin tagalay ang story mo, Adi. Kasi po mga katiwala, sa mga nagdadarangog sa radyo, saka sa mga nag-iiling yan sa Tuya Live sa TV, bako man po, sa mong mga seminarista, bako man tamili pong nakatapos ka na kan theology, is a guarantee na porque tapos ka na theology, guaranteed na an ordination mo, bako? Yes. Ako po, mga katiwala, kasi Father Pogs, nakaka-relate ako sa iyong istorya. Kasi after I graduated sa theology, I waited for 3 more years pa bago ako na-ordain. Oo, kaya it took me 11 years. 11 years akong naghalat bago ako na-ordain, Father Pogs. How many years did you wait for before you were ordained? Sige daw. Almost after graduation po, Father, so mga 1.5 year. Okay. As deacon po na-ordain, 1.5 year. To be exact po, 1.5 year as deacon. Opo. Ako, ang diaconate ko kay ito, it took me 8 months. And then I waited for mga 1.5 years pa, or 2.5 years pa, basta it took me 3 more years. Yes. Sagrading ugup ko kay itong ma-ordain na ako. Katiwala, we're back. Ako po si Father Vlad, kan Society of Our Lady of the Most Holy Trinity. As in on Sabado night with Father Vlad. Mga katiwala sa mga late na nag-tune in po sa radyo, as in sa TV, ngunyan na banggi, kaibata po sa one-on-one interview si Father Pogs Deho, na taga Bongga. Shout out po sa iyang family dyan sa Bongga, baka kay Albay, kay Manay Char, saka sa sayang mga tugang, nangunya nagadarangog as in naghihiling sa Satuya. Medyo nagkaigulang po kita nin power interruption dyan sa Ligaw City kung saan naka-assign si Father Pogs. Pero later on, makaiba tagaray po si Father Pogs ta iba pagitan 30 minuto po na napagurunhunan magayonon na as in very inspiring na story, vocation story ni Father Pogs. So mga katiwala, habang naghahalat po kita kay Father Pogs, gusto ko kamong i-situate po kan istorya niya manungod sa mong bukasyon bilang padi. Dako nagharapot po na pirang taon ang pigugugol kan sarong padi bago siya ma-ordain. Actually po, para masabutan tagabus ini, duwang bagay po duwang paano sabihin ini,
paagi sa pagresponder kan pangapudan sa pagkapadi. Ang enot po itong pagiging diocesan priest na maging padi kang diocesano. Sinansaro man po itong maging religious na padi arog ko na sa Salt. Baka po magapot kamo kung ano po ang pagkakaiba kaini. Sarong diocesan na padi o mga padi sa diocese po under kan diocese kan Legazpi na sa indang pamayo yun ang sarong obispo na digdi sa Legazpi, si Bishop Bong Bailon. Kami po na mga religious, iguman po kami sa diriming komunidad na day kami under kang obispo, iguman po kaming superior na pigsusunod. Sarong halimbawa po kayo ni, itong mga iba-ibang mga komunidad na arubaga kan mga Jesuits, kan mga Dominicans, kan mga Franciscans, asin kadakol pang mga religious communities na arugman po kami sa SALT, Society of Our Lady of the Most Holy Trinity. So, ang paglaog po sa seminaryo para sa mga kabataan na lalaki, asin sa mga nagdadarangog ba na sa naghihiling sa satuyang mga magurang, 4 na taon po ang filosofiya na pwede tanga po doon na first part ini kan samuyang journey kung saan ang college me nakatuto kami sa pag-adal kay philosophy. Pagkatapos po kang philosophy, another 4 years na naman sa kadagusan kang formation me sa theology. Kaya kami ni Father Pogs po, mga katiwala, nag-adal kami kan sa muyang philosophy o kang college me dyan sa Naga. Pero nag-decide po kami na duman sa tahanan ng mabuting pastol kung saan kami nagugol kan sa muyang teolohiya habang nag-ieskwela kami sa SDD Seminary duman sa Tagaytay. Sa muya po duman sa tahanan ng mabuting pastol, medyo oralawig po sa muyang formation duman. Inabutan ako duman ki 5 years. So I think si Father Pogs, inabutan siya duman more or less mga 6 years na sa pag-eskwela kang theology. Kaya sabi ko nga po, sa indo kasubago, ang formation ko, inabutan ako in 11 years. 4 years ako sa Naga, 5 years ako sa tahanan, and then, so 9 years na po yan, plus 3 more years, o 2 more years, bago ako na-ordina na padi. Kaya, bako po, tabi karaw-karaw, ang istorya o ang pagporma ki sarong seminarista na maging padi. Kaya, halos parehas po kami kan sa kahalawigan kang panahon kang pagporma sa muya kan mga doktor arog man po kayang kahalawig. Ani ba mas halawig pa po ako nga ni 11 years. Ani ba mga 12, ani ba 13 years. Pigalata po si Father Pogs, nag-fill in lang po ako dito habang pigalata po siya. Mga katiwala sa aga po iyo ang solemnidad kan Corpus Christi. Baka po nang iba sa ito naghaharapot kung ano po ang gusto sabihin kan Corpus saka Christi. Ang Corpus Christi po, mga tataramo na Latin, ang Corpus gusto sabihin lawas, ang Christi gusto sabihin ni Kristo. Kaya ang Corpus Christi, ang gusto sabihin po kayan, lawas ni Kristo. Mana po, ipaliwanag ko sa Indo bilang theologian kung ano ang Corpus Christi na isaselebrata sa aga. Ini pong solemnidad kan Corpus Christi, pigsuggest po ini ni St. Thomas Aquinas kay Pope Urban na magkaigwanin selebrasyon ang simbahan sa paagi kan pagtao ning importansya sa lawas ni Kristo o ang hawak ni Kristo. Kaya mga tugang, ang Corpus Christi po, ginibong solemnidad sa simbahan, tangani na tawanin importansya ang Eucharistia bilang lawas ni Kristo.
In theology, ang paniniwala ta po, mga katiwala, na an ostia, as in an alak, na pagkatapos ng consecration, na the host becomes the body of Christ, and the wine consecrated by the priest becomes the blood of Jesus. Ang proseso po na ini, tigaapot po ini sa teolohiya na transubstantiation. Ulitin ko po, ang apot na kaini po sa teolohiya, transubstantiation. Ang gusto sabihin po mga katiwala kan transubstantiation, ito nang pagkatapos na ang padi na nagkonsagra sa misa, sa laog kan misa, kan ostia, na pagtaas niya, kan ostia as nagsabi siya, ini ang sakuyang hawak na idudulot para sa saindo. As in, ang pagtaas niya man po kan kalis na yaon po duman an alak na naging dugo ni Kristo. Ang gusto pong sabihin kan transubstantiation, mga physical na characteristics kan ostia, arog baga na maputi, or may baak, or minsan nga may alamag na, o na bilog, as in so, karakter man po kang physical na karakter kan alak na mahamis, o pula, o white, they po sinda nagbago. They nagbago an physical characteristics kan ostia sa kan alak. Ang nagbago ang substance. Kaya transubstantiation sa theology. Ano po ang gusto sabihin kayo ni? Na nagbago na ang substance kan ostia saka kan alak. Sabi ni Father Pogs, okay na po, Father. Kaya halatong ta po ang pagbalik ni Father Pogs sabang pigapaliwanag ko sa Indo ang kapistahan ta sa aga. So ini po ang magayuno na paniniwala ta sa Eucharistia na ini na wala po ini sa ibang mga ibang sekta as in sa ibang mga relihiyon. Anyway, nag-fill in lang po ako. Sabi ni Father Pogs, naglaog na po ako sa Zoom. Kaya nahagad ko dyan tabi sa technical ta sa Veritas Studio. Kung pwedeng pala ugot nag-giraray si Father Pogs ta, okay na daa. Father Pogs, welcome giraray. Welcome po. Ayo, Father Pogs, habang naghalat kami sa imo, paliwanag ko sa mga mga listeners ta sa mga viewers ang manangod sa Corpus Christi sa aga as in kahulugan kang transubstantiation. O Father Pogs, balik kita tabi sa imong very inspiring na journey sa priesthood. You were ordained just December 16? 17. December 16. Father Pogs, dalhon mo kami sa istorya mo. Ano ang pagmatik sarong seminarista na pig-ordinan na padi? Please let us enter into your story. Ano sa pagmatik mo kayo ito na pig-ordinan ka? Iyan, Father Vlad, ang gusto, ang pigahalat kong ihapot, na-excite ko i-share. Sige. Ang magayon, nabanggit mo man ang Corpus Christi, ang celebration kan solemnity sa aga, yun man ang gusto kong i-share sa buhay pagpadi na kung saan. So, institution narrative baga ni Jesus na niyang inian sa kuyang hawak, inian sa kuyang dugo. Bilang sarong padi, Falan, ini pagirumdom na tataramon ni Jesus na garubaga so day kita karapat dapat ako bilang padi na bako man talaga hawak as in dugo ini. That is very true.
But, iyo nga ni, ginigibo ko ang bagay na iyan, ninulita. Bilang padi, we are acting in the person of Christ. Na once na nagtataram ka iyan, bako ako ang nagtataram sa selebrasyon, kundi si Jesus mismo ang nagtataram kang inian sa kuyang hawak, inian sa kuyang dugo. Na kung sa personal ko pong eksperyensya, na padagos akong na-amaze kang bagay na ini. Na every time sa pag-celebrar kang misa, pag binabanggit ang mga tataramon na iyan, nagyaon ang pagkamangha sa selebrasyon. Na permi ko igtiglalaog sa isip ko, sisay man ako na pagkatiwalaan to act in the person of Christ. Sisay man ako para mag-atang nin sakripisyo para sa Diyos. Sisay man ako para tumindog sa pag-ultanan kantawo asin ang Diyos. O sisay man ako para magtaram kang mga tataramon na inian sa kong hawak, inian sa kuyang dugo. Alagad, sisay man mananggad ako, ano po. Inian... May istorya man akong dikit kang story ko. You know, pigahalat ta baga yan, ordination ta, na kitang duwa, halawi kung kitang duwa naghalat as compared sa iba, na ang iba, mga 8 years lang, padi, na kita, ako 11 years, kapirang years ka naghalat? Alawig na mo mga... Siguro sarong generations kang seminaryo po. Sarong... Anyway, Father Pogs, gusto kong istorya, itong sabi mong day kita maninigo. Aram mo, pati naman po sa mga nagdadarang mong sa naghihiling, itong Father Pogs so first mass ko, itong Thanksgiving Mass, Misa de Gracia. Aram mo, Father Pogs, itong pagtaas ko kang ostya, for the first time in my life, itatakigan ako. As in, nag-ibi talaga ako. Dahil kumalingawan ang feeling ki Sarampadi na itong kabaga nag-a-attend lang kita ki misa bilang seminarista, bilang kabako pakita seminarista, tapos kunyan kaput-kaput ko na so ostya na at this very moment may transubstantiation ng nangyayari. Pati itong pagtaas ko kang kalis, Father Pogs, bako di man tabi ako nag-iinarte, pero nag-ibi talaga ako. Dahil kumalingawan ang momentong ito. Itong aha moment ko na when I raised the host, which is now the body of Christ, I cried. And even when I raised the chalice na yaong duman sundugo kan kagurangnan, gari ako masabog sa kaugmahan, sa kagayunan kang experience ang ito. So, yan ang experience ko, Father Pogs. Please tell us, ano sa experience po ito kan so nag-first mass ka? Gagranduman ko, ako so nagtaong homily ka ito kang may sabdigasya mo. So, please tell us your experience. Actually po, Father, bago po ako mag-proceed naman sa experience, may duwang bagay ako na nagagirumduman sa pag-ako kang ordinasyon bilang padi. Po? Iyon gusto kong ihiras. Sa mga magayunan ining tataramo na ini. Yes. Go. Dakulan nagharalat kan mga tataramon mong yan, Father Pogs. Go, please. Hindi po, Father, basahon ko sa tataramon. Po? Kasi nasa rito ini. Yes. Hindi ko momento enot na eksperyensya na dahil ko analingawan every time na may ipig-ordain kan seminarista ako, maski naging padi, may duwang bagay. So lalaganan ki chrism oil ang kamot, lalaydan kan. Yes. Ang tataramon duman, gayon ang pagdangogon nini, ang sabi duman, the Lord Jesus Christ, whom the Father anointed with the Holy Spirit, empower, guard, and preserve you, that you may sanctify the Christian people and offer sacrifice to God. Ini po, so magayon na ilinalaag pagkarumdom sa mga kamot kan padi, na punsain,
sa paglagan langis na ini, maski hugasan, maski karigos, may nakalaag na mark na dahil nabubura. And I have to remind myself every day na ining mga kamot na ini nakatalaga to offer sacrifice to God. Bako na kamot na tangani magkulog, bako na kamot tangani na maghabas, o bako na kamot tangani na mang-abuso sa iba. But intended for a purpose to offer sacrifice to God. Iyo po yan ang enot. Ikadua, so momento po na bako nakasangli na, tapos maatubang sa obispo, iaabot kang obispo ang kalis, na pinakaipuhan na magluhod ka sa atubang kang obispo. As in sa iyang tinataram, receive the oblation of the holy people to be offered it to God. Understand what you imitate what you celebrate, and conform your life to the mystery of the Lord's cross. Iyo po inian paghuna kan iba po abo po na ang paghuna kang iba ang buhay kang padi magian, ang huna kang buhay kang padi madali. Pero from the moment na inordain pala na parang oral daw na pagkabuhay gari pinapako sa krus. Na kung saan, iyo po iyan ang buhay talaga kan padi. Totoo po na sinasabi nga ni Keto na bako ta iyan natataramon na iyan na bako ko inian sa kuyang hawak, bako ko iyan inian sa kuyang dugo, bako ako iyan na nag-o-offer na iyan ang sa tong kagurangnan. Pero later on pala, as my experience, maabot sa point na ika na pala ang mag-o-offer kan sa diri mo naman na sacrifice. Yaon so kaipuhan mong maubusan, kidugo, not physically gayud na dugo. So kapagalan, so hinang, tangani na magkaigwa kibuhay ang iba, tangani makapag-service sa iba, yaon dyan, so mauubos pagbabarangaon ang sa imong hawak, tangani na makapagserbi ka lalo sa iba, sa kadaklan, pagbabarangaon ka kang mga stress, sa kapagalan. Minsan pala, iyon naman ang sacrifice na itinatao kan sarong padi na nag-aako. Kaya po, makaugmahon ang buhay na ini, maski may pag-aalay o pag-aatang ang sa diri, day ko malilingawan ini, as in day ko perming lingawan ang pagpapasalamat na ako naging padi ni Kristo. Ano po? Father Pogs, actually, I'm a little bit emotional kapag babasa mo itong rito na kung saan ikonsagraan sa to yung mga kamot, aday, tama mananggad mga katiwala, igong indelible mark na pigaapod. Itong pigpaliwanag sa to ni Father Pogs na maski pa magkarigos, maski pa kami maghugas, dahil na mawawara itong markado na ang kamuta na our hands are blessed not to abuse, not to do bad things, but in order to be a source of blessing sa iba. Kaya baga, Father Pogs, kaya ini ang rason kung nga nagbibisaan mga tao sa satuya, ang mga kamot na ini, totoo kamot ki makasala na tao, pero ini binindisyonan tangani na magtao maging burabo din bendisyon sa iba. As in, magdulot ng sakripisyo. So ito mga katiwala, itong pigpaliwanag sa tuya ni Father Pogs na kagayunan kaining misteryo kan pagkapadi. Adit Father Pogs, I know piganamnam tapa ini lalo kanata you are still in the honeymoon stage of your priesthood. Adit. Opo. Iya. So sige Father Pogs, bago kita matapos kang sa tuyang oras. Please tell us about your itong pagmati mo na halimbawa itong pig-ordain ka o itong nag-thanksgiving mass ka. So, what was happening inside you? Please tell us.
Please share with us. Ang experience na day ko malingawan, so first na misa, ano po, iyo ang yaon so mixed emotions, yaon so moment na garo hierophany na inaapod na so parang meeting kang divine, yaon sa consecration. Pero ang mga yun po kay ni Father Vlad, so challenge ano po, celebration kan Eucharist, ano po, bilang padi, yung ani ang parang living perpetuation kang mystical body, ano po, na kung ano sa piga ako, pansarong padi, pag ngunyan pa no, iba so feeling na ika nagko-consecrate, ika nagmimisa. Pero a reminder paman giraray na every time receive an hawak kasing dugo ni Kristo kan padi, a living perpetuation na maging Kristo sa iba, ano po, ito ang challenge kan so sa misa, na mahiling ninda at the celebration, na bako talaga ako ito, na so humanity side ko, bako ito ang nahiling. So, Kristo talaga na nagmimisa, so Kristo na nagdadara sa inda kikaligtasan, ito po ang pagsasabuhay kay niya, ano po, na Eucharistia. Father Pogs, kasabag ko, habang naghahalat kami sa imo, kang power dahil sa power interruption, pigi-explain ko sa mga naghihinanyog, as in sa mga naghiling sa tukmo niya sa TV, ang manungod sa transubstantiation. Gusto kong, as a theologian, gusto kong isitwate itong pagtaramo mo a little while ago, na ang sarong padi, igumang ki-transubstantiation na nangyayari during the consecration, na bako sana ang nati-change sa substance kay itong pagkakonsagratang ostya saka ang alak, kundi kita mismo na nagdudulot ka ini igong transubstantiation na nangyayari. Kaya mga katiwala, ang padi na nagtataas kang ostya, bako sana sa ostya ang nababago ang substance, kundi supadi na nagtataran na ini ang sakuyang hawak. Ang substance kang padi na change. Kaya itong pigtara mo kasubago, Father Pogs, na perpetuation, na gusto sabihin na ang pagkatao kan sarong padi na igong may bagong substance na minaabot dyan, habang nag-change ang ostya, as in an alak na maging hawak as in dugo, ang padi nag-change man, yaon man so pagiging in persona Christi na pigapunta sa teolohiya. Adi. Kaya magayon ining pig-istorya ta, Father Pogs, na ining iristoryahan ta. Actually, dapat matapos sa kita, pero i-extend ta ini, tasayang ka ining moment na ini, magayon ng Father Pogs, extend ta ining 15 minutes sa mga naghihiranan ng tabi. Sayang kang moment na ini. Sige, please continue your very inspiring story, tabi, Father Pogs. So, itong pag-ordain sa imo, at saka so first Thanksgiving Mass mo. Mana, ano pang nangyari sa imo kayo ito? Yaon na po, Father. So honeymoon stage nga ni, ano po, na yes. Totoo, minsan, one time nga, inianday ko nalilingawan na experience na nagigiulok ako sa buhay, mga humor. Yes. May one time na may nagrani sa kuya, naku pa-ordain kay ni, ordain na ako. Nag-serve ako kay ni as deacon. Pag-serve ko, may nagrani sa kuyang, katapos kan misa, sabi ka, Father, ngayon magpapabless ngay ako. Huna ako,
Dahil pa ako na Shane, tinagaan. Na ako yan po doon si Father. Tapos, naglakaw na ako, nakatalikod na ako, siguro date na distansya. Nagramdam ko na, ordain ba lang sabi ko na ako. Buminalik ako nag-bless. Yan ang mga humor na cherish ko sa mga simple na kaugmahan sa buhay paglaog sa panibagong yugto kang buhay, ang buhay pagpadi. Na kung saan, may mga maugmahon na parte, mga little joys na inihiling. Kang nagkaigwa ki pagkakataon na ma-assign sa sarong parokya, yaon iyan na mga moment na iyan na pag-cherish na dakulaon na image itinatao sa kuya. So, mga nakakaibang may edad na na padi, na ang buhay kan padi, bako lang palang talaga trabaho. Na pagtrabaho, natatapos ang buhay kan padi, nawawara naman ang pagkapadi, taday na nakakapag-miss sa But mahiling ang pagiging padi, maski bako sana purely trabaho, kundi may panahon na yaon man girare ang pagpamigbi sa Diyos na may nawawara Though yaon ang struggle, minulita, dakol ng schedule, and totoo ay find time, naghahanap ako oras na makapagpangati. Minsan nga ni pag 7:30 na, pag 7 na, nagdadalog na lang ako sa morning prayer. Minsan may schedule nang sunod. Sa morning prayer with Father Vlad, dumana ako nagpe-pray. And talagang struggle ang paghanap kay panahon, as in oras, tangali na makapagpangdi. As in, iyan pagirumdom, kan buhay, kan pagiging padi. Pogs, ang magayon sa pag-istoryan tamo yun na banggi, yun na, ang pag-istoryan tama naman sa pagkapadi ta, sa aga, ang magayon ining preparation ta, na madang anong arog ka nga mga inspiring story arog mo. Kasi sa aga, ayuan sa lumidad kan Corpus Christi kan hawak as dugo ni Kristo na big interest talaga sa kamot kan mga padi. Sa mga kamutang makasalan, sa kamutang day maninigo, pero sa istorya mo kasubago nga ni na something mystical, something magical and spiritual ang nangyayari sa digdi sa kamuta na makasalan adi. Kaya aram mo Father Pogs, asin sa mga mga katiwala naghinanyog asin naghihiling sa tuyak mo niyan. I've been a priest for 27 years, Father Pogs. And yet, dahil natatapos ang sakuyang amazement, ang pagkamangha, asin ang gariaki na nag-enjoy ako kan misteryo na sa hampang ko, tigiselebrar ko. Kaya Father Pogs, sana iniipigta parataran ko sa indo ka ito kan mga yaong pa kamo sa kuya sa seminaryo. We can never have this experience unless we put ourselves into the presence of God in prayer. Kaya tama itong piktara mo, Father Pogs. Itong sarong oras talaga na magugol ka kita. Father Pogs, if you still remember na kung paano takapigpurma ka ito sa seminaryo, na maapundo ang bilog ng kinakban, basta pag 6 to 7, mapangadyi kita. Sana, yaon magrarian sa imo ha, tangani na mas kadayusisan na padi ka na, yaon magrari itong formation na dai maglingaw sa pangmaybi in front of the Blessed Sacrament. Adi? Ako. Iyo. Sige, continue your story. Na ako, na-inspire talaga ko sa imo grabe, bako sa mga naghinanyog tamo niyan, kundi kadakol pa na nag-healing sa tuyang mo niyan. So, anyway, Father Pogs, ano mga aspirations mo niyan? Pirang bulan ka pa sana sa pagkapadi? January, February, March, April, May, June, 6 months. Ako 27 years na. Pero gano'n po pag-iraray ang parehas ang experience na itong pagkamangha ta, as in nag-i-enjoy kita kan misteryo na pinagsasalidor ta.
Opo. So tell us your aspirations, Father Pogs. Ano pa ang mga pagmaot mo bilang bagong padi? Yan po, Father, yan po ang surprise. Ano po, ang pagmaot, ikaw talaga nin plano sa buhay, ikaw ang career track na gusto. Pero magayon na na-appreciate ko ang sorpresa kan Diyos po. Wow, I like that term. Father Pogs, I like that term, to be surprised by God. Iyo po. Yes, Iyo po yes. yun ang mga na-appreciate ko ngunyan. So, bilang padi, may mga pagkakataon talagang nagagamit mo sa imong inako sa Diyos na biyaya, mga paghingo sa buhay. Minsan, babaluong ka naman sa buhay na dati habok mo pero kaya mo falan. Minsan maabot sa punto na dati ka ito, pigi-iwasan ko ining mga tao ini. Kaya ako sa seminary mga Father, minsan ka ito, pigdudulagan ko talaga ang crowd. Magtaram sa inutan. Pero susurpresa kan Diyos na bako pala kaya taypuan mo magtaram sa inutan, sa atubang kan mga tao. Masusurpresa ka. Talagang dakulo na sorpresa pang maabot na tatao ang Diyos. Na minsan, sabi ko, kung ako lang ang may gusto ka ito, pwede hindi din ang pinili na buhay para sa sakuya. No po? Iwas ako kay ito permi sa exposure o ano pa man. Ngunyan, talagang i-stretch, kumbaga, ang sa imong gusto, ninuhuli sa sorpresa kan Diyos na itatao sa imo. Mga biyaya na itatao sa imo na i-harness kimaray ang sa imong sa diring pagkatawo. Dati... Father Pogs, ma-advise ako bilang sarong padi na nag-form sa imo, saka medyo may edad naman sa ministry. Aram mo yan, tigtara mo sa muya, tig-share mo na to be surprised by God. Totoo, ayan ang tigatara mo, Father Pogs, kasi sa mga nagmamarati, sa itong yan naghihiling sa TV, na ang Diyos na nag-apod sa satuya, na bako siya buta, na dai na hiling ang mga mineralata, ang mga pigsayumahan ta, na kadakol na mga bagay. Kaya in view of the sacrifices and the things and the persons that we sacrificed, God has His ways of surprising us and giving us back, giving to us, things and experiences na daig mabakal kikorta. Kaya totoo, Father Pogs, ako mismo matram sa imo. Let God surprise you because that's the priesthood is, grabing pag-surpresa kang mahal na Diyos. Pero, Father Pogs, bago ka magpadagos, kay mama mo na nagdadangog mo niyan, kay Manay Char Batalyer Beho, sabi niya, dai ko ma-explain ang kaugmahan kang pamilya sa pagkaiguanin padi sa family. Kaya Manay, sa mo po, nauni ang sa imong padi na akin na kinaorgulyo ta. Anyway, basta po, salamat po sa kay mama mo na aram ko na asin sa mga tugang mo na naghihiling mo niyan. Kay papa mo na naghihiling sa imo sa langit. Aram ko pa, Father Pogs, na grabe ang orgulyo kan sa imong ama na nahiling ka na uni ang sayang aki padi na ngunyan na nagsiservice sa simbahan. So, Father Pogs, as an advice from your father, sako, na formator mo, as in tugang, barkada, let God surprise you because God is a boundless God. He has many surprises and blessings that we can never imagine. Okay. Yeah. So, bago kita matapos, Father Pogs, ano ang
mensahe mo sa mga kabataan tangon yan na nagiriling, ano ang priesthood para sa imo ngunyan, para sa ngunyan na panahon ng pandemya? Anong inspiring message mo sa mga kabataan ta? Siguro ang nahiling ko po, Father, ini po ang difficult po mag-advise sa inda, knowing sa arog kan age na yaon sinda. So age ba ganing dangon yan, ano po, na-covered sinda ki ibang information na tinatao, na-covered sinda kan mga information kan kinaban. Gusto ninda kaya na-feed sinda kan information in just one click. Kaya bilang sarong pati siguro na may advice sa inda is ang masasabi sa inda, dipisilon ini sa buhay kan sarong padi na kinakaipuhan makisabayan kan padi bilang sarong tanda sa kinaaban na ini. Asin ba yung ibang tanda na mahiling ninda ang sarong padi sa buhay, pagsaksi sa buhay na magiging attractive sa inda. Na ang pagsasabuhay kan pagiging Kristo sa panahon na ini, lugod mahiling sa sarong padi. As hindi ko pa po yan masisimbag ngunyan, Father, pinaghihinguwahan po na maging witness, maging saksi sa inda. Ninhuli dyan lang magkakaigwan ng attraction sinda, ano po, namamatean ninda ng presensya kan padi, yaon man palan sa mga holiness na ini, ang presensya kan padi, yaon palan sa kinaaban na ini, ang presensya kan padi, uya pala sa pagtios ka ining inaakubang kang sa tuyang nasyon kang kinaaban. Iyo po yan ang agyat, as in, iyo man po ang nahihiling ko na pwedeng maging advice sa inda. Kasi sanay na po sinda sa information ng mga bagay na ini. Pero so living witness bilang padi sa kinaaban na ini ang gusto nindang mamatian ngunyan na totoo may mga kakulangan man po sa pagiging padi. Father Pogs, it's not because we are live on TV and radio at the moment. Bako ini so dahil yaon ka sa hampang ni na nag-share kan sa imong istorya. Pero, you know, your beautiful life as a priest, although very short pa, really shines at the moment. Ako saludo ako sa imo, sa humility mo, kasi nahiling ang humility mo, kan mga nagdadarangog sa tuya mo niya, naghiling sa TV. I think you have imbibed the tahanan, spirit of humility and poverty, and hopefully justice later. Kaya, padagos mo yan, Father Pogs, continue to inspire us with your life of witness. Sabi mo nga ni, bugbog na kita kan mga information, pag-click mo lang sa Google, yaon na ang simbag. Pero the life witness of a priest can never be Googled. Kaya salamat kaya na life of witness mo, na pigasabi mo, pigashare mo sa muya mo niyan. Ano ang mensahe mo para sa imong family na nagadarangog ko niyan? As in, sa samuya ka, boss, bilang sarong padi na kami na ogma, Father Pogs, na yaon ka, as in, bagong nagataong blessing sa muya. Ang mensahe ko generally sa puyang pamilya, siring man gabos na naghinanyog kang interview ini, iyoan, bako para sa sakuya, po, general naman. Ipamibi mo po kami nasa indong mga padi sa sambuyang. Iyo pa na ini ang hidden story kan buhay kan padi, po, ang pagawnan ninda na ang padi magma, minaatubang sa inda, ang padi healthy minaatubang sa inda, pero minaabot ang punto na napapagalman, minaluyaman sa espiritual. Kaya padagos nindo po kami ipamibi bilang sa indong mga padi. Kangani kami maninigo na atang kan sakripisyo, panganing maging maninigo kami
sa pag-atubang sa Dios siringman sa Saindo Gabos. So magpamibi po kamo para sa samuyang mga padi. Ngunyan, Father Pogs, pangadya na kita, gusto tang sabay kitang mabendisyon sa tuyang mga pamilya, sa tuyang mga tao, tangani na ang bangging iniba ko sa na pag-uron, duwang magtugang, duwang padi, na ngunyan, live kita sa TV as in sa radyo, kundi tanganin magtao kitang bendisyon sa tuyang mga tao. So, kangaran ka nama, as in aki kang Espiritu Santo. Amen. Kagurangan, salamat po sa pagkapadi na tinaumos sa kuyang tugang kay Father Pogs. Salamat po sa pamilya niya na tinao si Father Pogs sa samuya sa simbahan. Agad ni po sa imo na bendisyonan mo si Father Pogs. Tangani na bako sana po na masurpresa siya kan nakadakol mo mga biyaya, kundi tangani na makalaog siya sa pagpadaba mo, tangani na mamatian niya na talagang namumutan mo siya, tangani na pag-ampang niya sa samuya, pag-atubang niya sa samuya, mahiling niya sa pandok niya, ang pandok ni Kristo, ang pandok ang Ama, asan ang pandok ang Espiritu Santo, ang Santissima Trinidad. Kaya ngayon nabanggit, ipapamidingi po si Father Pogs, kagurangan, dahil mo po siya pagpabayaan. Pati naman po ang mga kapadian ni na padagos na nagtatao sa muya kang grasya, nahali sa imo sa paagi kan Eucharistia, na iyo nagpapabago kang ostya, asin kan alak na maging lawas as dugo ni Kristo na pinagsiselebrare mi sa Corpus Christi. Hagad mi ni, sa pamidi asin intercession kan sa mong mahal na ina, si Mama Mary. Uli ki Kristo na sa mong kagurangnan. Amen. Amen. So Father Pogs, mana, imbitaran ta ka, dindisyonan ang mga tao na naghihiling asin nagdadangod sa satuya. Ang kagurangnan mapa sa Indo, asin sa same mga Espiritu. Asin sabay po kami ni Father Pogs, mga taong bendisyon sa imo, sa Indo. Bendisyonan ka mo kan Diyos na makakaman. Ang Ama, asin ang Aki, asin ang Espiritu Santo. Amen. Salamat po, Father Pogs, sa imong bendisyon sa muya. Okay. So mga katuwala, anong gayong kambangging ini na preparasyon ta po para sa Corpus Christi sa aga, nakaistorya ta, ang naugutang pa si Father Pogs. Sarong aldaw, ibabalik ta po si Father Pogs sa Indo sa kadagusan kan sa iyang magayuno na that's a very inspiring na story. Mga katiwala, sa ngaran po ni Father Pogs, ang sa kong tugang, ako po si Father Vlad Echalas, kan Society of Our Lady of the Most Holy Trinity. Asin ini ang Sabado night, with Father Vlad. Father Pogs, mabuhay ka, asin salamat sa imong pagkapadi. Salamat po, Father. God bless everyone, and keep safe po. Happy Feast Day sa aga kan Corpus Christi. Mabuhay po kamo. Mabuhay ka, Father Pogs. Napasaindo ang programang nagtaon ng mga adal asin inspirasyon. Sabado Nights with Father Vlad sa Sabado Liwat, Antabayan,